I-O! At magpapaiyak pa tayo na magpapaiyak ng mga DDS luga. Kalat na po, miski sa mainstream media, sa mainstream na mga artista, ang korupsyon ni Sara. Ito po ang sabi ni Vice Ganda, kung ang kilo ng bigas ay 50, at ang kilo ng baboy ay 300, at ang kilo ng manok ay 280, at ang tubig ngayon ay 150, ang 1 litro, magkano ang confidential fund? Aray, ang sakit, be. Ang sakit. Parang tinira ka sa... Ayan, kalat na po. Kalat na ang korupsyon ni Sara Duterte. Naakala ng mga DDS, hindi mulat ang Pilipino sa pinaggagawa ng presidente, ang vice-presidente nila. Sabi ni Datuwal, Hybar, Idol, ingat ka sa flying kiss na kahit asawa mo. Idol, salamat po. Takot ka ba sa asawa? Ha? Takot ka? Takot ka yata eh. Matakot, boy. Hi friends and not friends and not friends. Buhay pa tayo. Ito yung sinasabi natin ng mga fake news. Tignan nyo po ito ha. Pakinggan nyo mga DDC, yung mga vlogger nyo. Bibigyan ko kayo ng sample. Tignan nyo yung nakalagay ha, sa taas. Propose Confidential and Intelligence Fund. Propose. Ayan ha. Pakinggan nyo to. Nasaan na yung mga naghahanap at nagko-question sa Confidential Fund ni OVP? Bakit hindi nyo tignan ang confidential ng mga departamentong ito at ang mga presyo ng confidential fund na nasa kanila? Alam mo nanay, dapat sa'yo, nagsasaing ka na lang sa bahay nyo! Ha? Alam mo ba ibig sabihin ng Propose Confidential and Intelligence Fund? Propose, ha? Ibig sabihin, hindi pa nangyayari yan. Proposal pa lang. Ang hirap sa'yo, nakaawa ka lang ng cellphone, wala yung asawa mo, nandyan sa abroad, kasama yung kumare mo, nagbablog ka na na tatanga-tanga ka pa. Kaya yung asawa mo kinalentari yung kumari mo kasi nga ganyan ang pag-uutak mo. Tingnan mo yung tsura mo, hindi ka nagkakalayo kay Marlica. Mapanghe. Para naman pagtanggol si BP Sara, nagpangatanga. Ito, tuturuan kita. Office of the President, 4.5 billion.
Ha? Kay Digong, 12 billion ang confidential fund niya. Si BBM, Office of the President, meron siyang 4.5. Siyempre, chief executive yan eh. Di ba? Pinakatuktok. O ito, Department of National Defense. Tanga ka pala eh. National Defense yan eh. Kailangan nila yan, silang numero unong kailangan ng confidential at intelligence fund. Mapanghing nanay. Pangatlo. Ayan, pangatlo. Sandali lang nga. Nai-stress ako dito. Ang pangatlo, tignan mo to. Ang bobo talaga ng mga DDS. Mamamatay yung mababali yung mga ugat ko sa inyo. Peste. Yung pangatlo, National Intelligence Coordinating Agency, NICA. Tanga. Ate, babasahin mo na lang eh. National Intelligence Coordinating Agency. Yung nasa taas, Proposed Confidential and Intelligence Fund. Paano tayo nito? Office of the President, 4.5 billion. DND, 1.8 billion. National Defense and National Intelligence Coordinating, halos mag-1 billion. Ayan, no? So, pagdating sa OVP, 0. So, sino ngayon ang naghahanap ng confidential fund ni VP? Hanapin nyo rin kung nasaan ang mga confidential ng mga ito. Boba! Ang boba talaga. Wala naman talaga dapat na confidential funds yung BP. Basahin mo, National Intelligence nga eh. Kailangan may intelligence fund yan. Boba ka. Pare Kamandag, Mamulalain. Hello, Pare Kamandag, Mamulalain. Ayan o, tignan mo. Ang hirap. Ang hirap magpakaboba. DILG, sakop niyang pulis, tanga. Hindi mo bibigyan intelligence yung mga pulis. Intelligence fund, tanga ka pala eh. Ang dapat tanggalin natin, intelligence fund. Ayan, tama yan, tanggalin na rin yung intelligence fund ni BBM. Tanggalin yan yung mga hindi na kailangan, yung iba dyan. Pero yung mga sinasabi na itong tanga na to, National Intelligence, NICA, aalisan mo ng Confidential Intelligence Fund. National Intelligence na nga, NICA na nga eh. DND. Ay, dyan tayo tungkol sa national threat yan. Tanga ka talaga. DOJ. DOJ. Sa mga pagre-research yan ng mga importanteng mga kaso, ang tanga-tanga mo! Alam mo, tatakwil ka ng mga marites sa lugar nyo. Tatakwil ka. Nagmamayabang ka pa na vlogger ka sa mga marites ha. Uy, sister, vlogger na ako.
Vlogger na ako, sister. Ang dami kong followers. Panis. Boba. Dumako tayo dito. Ito pa, isang ito pa. Ito pa. Isang pananahimik, tila binasag na ang katahimikan at katotohanan. Ito ang nakakagulat. Chairperson ng Commission on Audit na pinamumunuan ng chairman nito, si Gamalel Asis Cordoba. Ayan bago na naman po to. Ito yung pinangongontra nila sa Commission on Audit na nagsalita na daw yung COA. Sus Maria. Tila kumanta na at nagsalita na. Tila binasag na nito ang katotohanan matapos patunayan na unqualified report o malinis ang track record ng opisina ng DepEd sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ayan, pinakapakalat nila ngayon, kung mapapasin nyo, yung unqualified report. Mamaya talakayin natin pagtapos ito. Mga kababayan, walang problema, walang ninakaw, walang korupsyon sa DepEd sa panahon ng Vice President na si Sara Duterte. Walang korupsyon? Kung walang korupsyon, logic lang. Isa lang hamon natin. Kung walang korupsyon, di ilabas nyo si Mary Grace Piatos. Jerry Ramil, thank you po. Jerry Ramil. Maraming salamat po, Jerry Ramil. Ito ang tila matinding pasabog ng katotohanan ng Commission on Audit o COA at ng marami sa ating mga kababayan. Matapos ang tila kontrobersiyang mga kaliwat ng mga aligasyon sa Office of the Vice President, lahat ng mga kontrobersiyang binabato sa Office of the Vice President, ito'y ayon mismo kay Vice President Sara Duterte. Mukhang mapapahiya ng araw ang mga kongresista sa inilabas na report at pahayag ng Commission on Audit na pinamumunuan ng chairman nito na si Gamalel Asis Cordoba. Matapos patunayan nito na unqualified report o malinis ang track record noon sa opisina ng DepEd noong si Vice President Sara Duterte pang namumuno, tila tiyak rin daw na kahihiyan ang aabutin ng mga ilang kongresista sa Kamara de Representante na hanggang ngayon ay tila naniniwala pa rin sila na mali ang pamamahala ng pangalawang Pangulo na si Sara Duterte noong ito pa ang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Dahil dito, kinumpirma na mismo. Ayan ano ba yung unqualified report? Ito kasi yung pinapakalat nila Ayan dito sa memorandum ng COA, basis for unmodified opinion. Ayan po yung pinapakalat nila ngayon na pagkontra dito sa korupsyon ni Tililing Duterte. Ang sabi ni Badoy, ayan, bigyan ko kayo ng sapoy Ang sabi ni Badoy na mukhang Hannibal, the OBP COA report came out December 1 with best opinion, unqualified. Clean report. Unqualified opinion is considered a clean report. An unqualified opinion doesn't have any adverse comments and it doesn't include any disclaimers about any clauses or the audit process. This report indicates that the auditors are satisfied with the company's financial and reporting. The auditor believes the company's operation comply with governance principles and applicable laws. The company, the auditors, the investors, and the public perceive such a report to be free from material misstatements. This came out December 1. But you haven't seen this Inquirer, ABS-CBN, Daily Tribune, TV5, etc., right? Mainstream media is not here to give information to the people or give an accurate description of events. Mula po yan kay Badoy na mukhang Hannibal Clarice. Ngayon, didepensa tayo mula to sa
Commission on Audit Memorandum. Nakasaad po sa kanila. Unmodified opinion. Ayan po ang unmodified opinion ha. Ano ba yung unmodified opinion? This does not also entail that the audited agency fully complies. Dito pa lang Hindi nito sinasabi na ang inaudit na agency ay fully. Hindi, ibig sabihin, hindi siya nag-comply ng full, kabuuan. Hindi lahat-lahat. Next. With all the laws, rules, and regulation or that uses of funds on the agency's program, projects, and activities are economical, effective, or efficient. Ano ibig sabihin nito? Ang lakas yung mga fake news. Ano to, DDC? Kala nyo porket nag-i-English kayo, mayabang na kayo? Ang bilis naman intindihan kahit hindi ka nga graduate This is not also entail that the audited agency fully complies. Tagalogin mo nga to, Sir Christian, Mami Irene. Tagalogin nyo nga para malaman ng mga DDS na luga. Diba? This does not also entail that the audited agency, yung OBP, fully complies. Yun pa lang yun pa lang saan siya hindi fully comply? With all the laws, rules, and regulation or that uses of funds on the agency programs, projects, and activities are economical, effective, or efficient. Diba? Napakasimple, tama Mama Erin. Ibig sabihin, hindi completed yung audit SND submitted report. Tama. Hindi nga fully comply doon pa lang This not also entail, hindi nito sinasabi, di ba Mami Irene? Mga bobo tong DDS na to. Kung ano pinapakalat. Magkita-kita tayo sa kabilang channel. Woo! Magkita-kita po tayo sa kabilang channel. Maraming salamat po. Ayan po yung pinapakalat nila na katangahan na naman. Akala nila sila lang marunong mag-English. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo sa Anyolo Random News. I love you all. Maraming salamat. Magtanghalian na tayo. Your Filipina page, shout out. Ayan, Efren Katapang. Foghead 111, shout out. AIU, hello tol. Chanel Paris, Billy McCoy. Kaya nga, pinapakalat ni Badong, nila Badoy, lahat ng mga DDS. Handa na ba kayo mga Dabarkads?
Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impactang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.